Because He created Us, yes. He created them. Yeah. God created the human being. So therefore, He will never discriminate anyone. Amen. Nakakalungkot, no? Yung kinreate ng Lord, ano di-discriminate sa kabawat kinreate niya. Yes. Nakakalungkot isipin, pero yun ang katotohanan, no? Dumating po sa puntos ng, alam niyo po ba na sa Iran ngayon? Hindi na magulo, no? Meron silang motto, ang mga Iranians. Ito po ay tinuturo pagkabata hanggang sa pagtanda nila na dapat sila ipapatay ng isang Israelita. That's their motto in life. Pag nakapatay ka ng isang Israelita, sa kanila, ikaw ay hero. Can you imagine? There are people in the world na they are not giving much importance sa isang tao. Kung ang Diyos ka, hindi discriminate eh. Diba? Sabi mo sa kalapit mo, mahalaga ka. Mahalaga ka, pipili ka. Mahalaga ka. Mahalaga ka, Pastora. Hindi, mahalaga ka. Joanna, mahalaga ka. Ate Marilyn, mahalaga ka. Roxanne, mahalaga ka. Ate Dang, Everyone Ate Meli, is mahalaga value in ka. the eyes of the Lord. In the eyes of God, you are so Precious. precious. Ganda ng word na, precious. Ano ba yung pagsasabing precious? Alam niyo po yung mga diamante? Yes. Mahal yun. Ang tawag yun ay precious stones. Yung mga ruby, yung mga yung nasa 12 bato nung sa high priest. Yung mga batong yun ay napaka-precious. At ang tingin sa'yo ng Diyos ay precious. Can you imagine? Pero minsan tingin mo sa sarili mo, Wala lang. bakit? Kung ang tingin ng Diyos sa iyo ay ikaw ay precious, bakit ang tingin mo sa sarili mo, ikaw ay useless? Bakit? Bakit? Tingin mo Dahil lang sa mga yun. nagagawa I cannot ng pagkakamali. grasp. Di ko kayo maarok. Yung Diyos na lumikha sa atin, ang tingin sa atin, napaka-precious mo. Bakit ang tingin mo sa sarili mo, hindi ka precious? Siguro dahil may mga naririnig na negative. Actually, ang nagsasabi ng kaaway. Yes. Oo. God never see you like this, you're like this. The devil is trying to destroy your origin. Yes. Kung saan ka nang galing. Kung ano yung divine plan sa'yo ng Diyos. Ulitin mo ulit sa kalapit mo, you are precious. You are precious. You are precious. Gusto ko mag-grasp ninyo, na ikaw pala yung mahalaga, you are precious. Marami tayong magkukulang, sabi nga ni Ate Dana kanina, marami tayong magkukulang sa ating buhay. But God sees us precious. You are, Yes. Amen. Joanna, you are, Amen. Glory to God. Yes. Yes. Kaya huwag niyong mamaliitin yung sarili niyo. Kasi hindi ganyan ang tingin sa'yo ng Diyos. Ngayon nakakalungkot isipin eh. Why many people are looking themselves as useless? The fact that in the eyes of God, you are. Ito po yung ating pag-usapan ngayon. Gusto ko ma-remind tayo ulit. It is just a reminder for us. Huwag mong malitin sarili mo. Kung may nagbabalik sa iyo, sa rin yun. Yeah. Kung may nagmamalit sa iyo, describe mo sa sarili mo. Kasi in the eyes of God, we are not little. Mali. We are precious. Tingnan lang, huwag natin sobrang, ayoko pa yung mahal. Admission with humility. Amen. Ina-admit mo siya, pero may humility. Lord, salamat po dahil sa iyo. Amen. Apart from you, I am nothing. Yes. Pagkasabi ko sa kalapit mo, you are precious. You are precious. You are precious. Ate Marilyn, you are precious. Pastora, you are precious. Amen. Pastor, we are all precious. Ito yung ating pag-usapan. Valuing your value. Pahalagan mo ang mahalaga. Ikaw yon. Giving importance to yourself. Kahalagaan mo ang halaga. Minsan, maramot tayo. Bakit? Hindi mo binibigyan ng halaga sa sarili mo. Minsan, sinisip mo sa kanya, tama naman yon, pagiging selfish natin sa sarili. Siya lang muna bago ako. Tama naman yon. But, Picture yung naalala ko yung tinuro ko na kaan. Humility is not thinking less of yourself. Humility is not thinking less of yourself, but rather thinking yourself less. Amen.
Magkaiba yun, ha? Yung isa kasi, minamalik mo sarili mo. Yung thinking less of yourself. Minamalik mo sarili mo. Samantala sabi niya, but rather, humility is thinking, humility is thinking yourself less. Hindi yung less, humility is not thinking less of yourself. Baliktad lang yung yourself, tsaka yung, humility is thinking yourself less. Yung hindi self-centered. Sabihin, nagpapakumbaba kayo. Ikalawa, yung isa kasi, minamalik mo sarili mo parang wala kang kwenta lang. Para mag hindi mo binibigyan ng halaga ang sarili mo. Samantala, ikalawang binis, sabi niya, ito yung humility. Humility is thinking yourself less. Lord, wala akong gagawa. We are God's creation and we are precious, but we will declare it with humility. Amen. Hindi tayo nawamayabang. Amen. Hindi natin pwede ipagbayabang. Natin. Di ba? Kasi maraming mga ibang Kristiyano, ako pala ako may-ari ng mundo ito, sabi ng Lord. Partly, totoo naman talaga, we are heirs of God. We are heirs. Tayo po yung mga tagapagbana ng Panginoon. We are heirs. Tayo po yung tagapagbana. But, with humility, we need to accept that. Okay? Hindi para ipagmayabang, kundi knowing your position in Christ. Kapag alam mo yung position mo, naalala niyo yung tinuro ko nung nakaraan yung kay John the Baptizer. Yeah. Ano sabi ni John? He must increase. I must. Hindi yung pagmamali sa sarili niya, kundi alam niya kung saan siya nakapwesto. Amen. Okay? Ngayon naman, ating pag-usapan, huwag mong malitin sarili mo. Bakit? You're precious in God's sight. In the book of Psalms, chapter 8, verses 4 to 9, ito po sinasabi. Open your Bible in the book of Psalms, chapter 8. Nagsisimula po tayo sa talatang 4 hanggang talatang 9. Meron tayong 5 verses na babasahin. At dyan makikita mo na ganun ka pala kahalaga sa harapan ng Diyos. Pagkasabi sa kalapit mo, you are precious in God's sight. You're precious. Amen. Valuing your value. Pahalagan mo mahalaga sa'yo. Ano yun? Ikaw yun. Amen. Ba? Mahalaga ka. I-confess mo, mahalaga ako sa harapan ng Diyos. Kung yung Diyos ka, tiniting ka ng mahalaga ikaw ay itik na mahalaga ka sa harapan ng Diyos. Kapag di mo kinikilala yon, parang hindi mo kinikilala ang pagkakasabi sa iyo ng Diyos. Amen. Kung yun Diyos, sinasabi ka, mahalaga ka. Diyos na yun, ha? Tingin mo sa sarili mo, hindi ko kaya. Wala akong magagawa. Maliit lang ako. Mahina ako. No. Okay? Basahin natin. What is man that you are mindful of him? Ano sa Tagalog? Ano nga sa Tagalog? Meron kayong Tagalog Bible? Do you have any Tagalog Bible? Ano sabi mo? What is man? Ano ba ang tao? Naluba mo siya iniisip. Iniisip ko ng Diyos. Human beings that you care for them. Pero iniisip ka ng Diyos. Ate Julie, iniisip ka ng Diyos. Ate, iniisip ka ng Diyos. Pag-gising mo pa lamang, ang isip ng Diyos nakatuon sa'yo. Amen. Mga awit. Mga awit, 8, 8, mga talatang 4 hanggang 9. Ano ba ang tao upang iyong pahalagahan? Oh! Ang ginamit niya, pahalagahan ha? Diyan sa kasi, bakit mo siya sobrang iniisip? Di ba ang isang taong, kapag ikaw may pinahalagahang isang tao, lagi mong iniisip siya. Tama? Yes. Oh, ganun din ang Diyos sa atin. Bakit tayo lubang iniisip ng Diyos? Mahalaga tayo. Tanong, yung ba tingin mo sa sarili mo? You have doubt. Diba, dito totoo sa atin, Joanna. Tama! Yun ang tingin natin sa sarili natin. Pero ang tingin sa'yo ng Diyos, ano? Pakaganda mo. Bakit ang tingin mo sa sarili mo maliit? Bakit tingin mo sa sarili mo wala kang halaga? Bakit? That is the work of the enemy. Laging kinokontra ng kaaway yung gusto ng Diyos. Ito ang sabi ng Diyos, mahalaga ka! Sabi ng kaaway, hindi ka mahalaga. Do not entertain the whisper of Satan. Do not
entertain the whisper of Satan. When God said, you are precious, then you are. Nagsisinungaling ba Diyos? Hindi. Ate Roxa, when God says you are precious, then you are Precious. precious. Ano po sabi yan? What is man that you are mindful of him? The son of man that you care. Ano yung sa Tagalog? Nakitbasa sa ikalawa. Sabi naman, ano ba ang tao na lubha mo siyang Ano ba ang tao upang iyong pahalagahan o ang anak ng tao upang iyong pangalagaan? pangalagaan? Kapag ba may mahalaga ka sa buhay mo, pinapangalagaan mo, hindi. Kapag ba may mahalaga ka sa buhay mo, pinapangalagaan mo, hindi. Yung anak mo, pinangalagaan mo? Kapag di mo pinangalagaan ako, hindi mo anak yun. Pabayaan ko na. Definitely. Kahit nga ako, pinangalagaan mo eh. Ito pa kayang lihiti mong galing sa Diyos? Hindi mo pahalagaan? Ito po yung gusto ilagay nyo sa isipan nyo na matagal pong sinira ng kaaway. Na ang tingin sa atin ang matagal na sinasabi ng kaaway, hindi ka mahalaga, wala kang kwenta, wala kang magagawa, hindi mo maabot yung pangarap mo, ikaw ay B.O.B.O. No! DNGA. B-O-B-O-E-N-G-A. Hindi salita ng Diyos yan. Wala ka makitang deklarasyon ng Diyos na ikaw ay B.O.B.O. Yes, tao lang naggumawa. Hindi, gawa ni Satan. Inject. In-inject ni Satan sa isipan ng tao. Noon pa, ano sabi kay Adan? Ay, pag pakinamin, mamamatay ka. Hindi naman na. Nagsinungaling ang kaaway kay Adan at kay Eva. Kay Eva. Talaga bang mamamatay ka pag kinuha mo yan? Hindi naman na. Kinuha nga. Hindi mo siya namatay. Ah, hindi pala mamamatay. Magiging kasing runong mo sila. Hindi ka meron yung nabasa. Ha? At hanggang ngayon, maraming tao, iniisip nila, wala silang kwenta sa harapan ng Diyos, galit ang Diyos sa akin. Ito ba ang Diyos? Kung babasahin mo yan, what is man? That you are mindful. Ano ba ang tao? Masyado mo siyang pinahalagaan? Ano ba ang anak ng tao na saya'y iyong inaaruga? Talatang 5, basa, Tagalog. Nilikha mo siyang mababa sa iyo ng kaunti. Pinustos mo siya ng dangal at ng luwalhati. Doon muna. Nilikha mo siya ng mas mababa na ng kaunti sa'yo. Okay, tingin sa akin. Ito yung Diyos. Ito tayo. Kaunti lang. Nasaan ang anghel? Sinigyan mo Guys, tingin sa akin. Alam niyo bang i-judge mo ang anghel? Ano pa ba yun? Ang anghel ay wala silang nung bago magkasala si Adan at si Eva, bago magkasala si Lucifer, may choice siya eh. Pero nung nagkasala sila, wala na silang choice. Yes, kasi nagkasama. Pero ang tao, sino unang nilikha? Tao o anghel? Anghel. Anghel. Kasi sabi, when God said, let us Yes. create, God created the heavens. Kasama niyan. Okay? Nauna sila. But, sino lamang yung kawangis? Ginawa ba yung kawangis ang anghel? Ibig sabihin ng kawangis, hindi lang kamukha. Ikaw ang, Katulad. hindi lang katulad, ikaw ang magre-represent sa Diyos. The word used there is, sa Hebrew word ay chedem. Chedem. At saka demut. D-E-M-U-T-H, demut. At saka chedem. T-S-E-D-E-M. Chedem and demut. Ang ibig sabihin nun, representation. Ikaw ang tao ang magre-represent sa Diyos, hindi anghel. Alam niyo po yung mga congressman, ganun po tayo. Ikaw ang representative ng iyong bayan. Ngayon, kung tayo anak ng Diyos, kung tayo mga nilikha ng Diyos, ikaw ang magre-representa sa Diyos, hindi hayop. So, ganun kahalaga ka. Amen. Walang bababa sa walang magpipres na kabayo. Bakit? Hindi naman sila magre-represent sa Diyos. Nagpres na ba ang mga leon?
May nakita ka ba nagprista ang tikbalang? Tikbalang. Kabayo? Ano, maintindihan mo ba ang preaching nila? Ano nangyari? Nagkatawang ano siya? Nagkatawang kabayo? Di ba siya nagkatawang isda? No. Bakit siya nagkatawang tao? Si Kawangis nga natin. Kasi ang ililigtas niya ay, at ang mag-represent sa kanya ay, so ganun ka kahalaga. Kaya sabi yan, you made him. Sino yung you made him? Yung him dyan, nilikha mo siya, tao, na maliit, na kaunti lang difference sa iyo, Panginoon. Kaunti lang ang diferensya ng tao sa Diyos. Okay, tingin sa akin. Ang Diyos, nung nilikha niya si Adan, ang gusto ng Diyos kay Adan, siya ang maging Diyos ng lupa. Siya ang masusunod. Yes, Kasi ang Diyos ay Diyos ng kalangitan. Okay? Ang Diyos ay Diyos ng kalangitan. Gusto niya, yung nilikha niya kalupaan, merong mga ngasiwa. At sino yun? Si Adan. Kaso, pinili niyang magkasala. Okay. Nung nagkasala si Adan, sino nang ngalaga sa mundo? Si Satan na, yung umagaw ng kapangyarihan kay Adan. Pero, nung namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo, nung siya nabuhay, ang sabi niya, ang kapangyarihan mula sa langit at sa lupa ay ibinigay na sa akin. Binawi ni Jesus yung kapangyarihan kinuha ni Satan sa tao. Bakit si Jesus ay nagkatawang tao? Pwede naman siya maging Diyos nung bawiin yun. Pwede naman siya Diyos na bawiin yung kapangyarihan, yung inagaw niya kay Adan, ni Lucifer, o ni Satan. Bakit kailangan pa niyang maging tao? Para makita ang Ano yung bakit? kapangyarihan Hey. ng Panginoon. Kapag bababa si Jesus bilang Diyos, palagay mo, legal, kakalabanin niya. Ang umagaw, ang inagawan niya, tao. Diba? Tapos ang babawi, Diyos. Hindi fair. Ano? Hindi siya fair. Hindi siya fair. Anong magagawa ni Satan sa Diyos? Para ma-regain, para ma-restore yung authority ng tao sa mundong ito, anong sabi? Naging tao si Jesus. legal, hindi. Legal. Legal. Si Espiritu. Kasi tao na siya. Meron siyang kapangyarihan para gawin. Kaya nga siya namatay eh. Namamatay ba ang Diyos? Hindi. Pero namatay siya. Pero ba't namatay si Jesus? Kasi nung oras na yung tao siya. Yes. At kailangan niyang ma-regain yung authority inagaw ni Satan sa tao. Nung namatay siya, nakuha niya. Nung siya nabuhay, sabi niya, all power, both heaven and earth has been given. Basahin niyo po yung Mateo 28. Nandun yun. Nung pagkabuhay niya, sabi niya, all power, both heaven and earth has been given to me. Ibinigay na sa akin. So ngayon, ang tunay na Diyos ng kalupaan at ng kalangitan sino? Jesus. Jesus lang. Okay? Ngayon, yung Diyos na yan ang lumikha sa'yo. At yung Diyos na yan ang iniisip ka masyado. Sobrang iniisip ka ng Diyos. Sobrang pag-isip mo pa lamang, ikaw agad na, ano kaya gagawin sa anak kong si Belly? Ano kaya, ito ang plano ko kay Roxanne, ito ang plano ko kay Julie. Pag-isip mo pa lang natin, Julie, iniisip mo na ng Diyos. Amen. Ang sabi niya na yun. What is man that you are mindful? Verse 6, basa. Ginawa mo siyang pinuno ng lahat ng iyong nilikha. Sa lahat ng mga bagay siya ang iyong pinamahala. Ginawa mo siyang tagapanguna sa lahat ng iyong mga ginawa. At ginawa mo at nilagay mo sa kanyang lahat ng bagay sa kanyang pamamahala. Sino pinagbigyan ng pamamahala? Yung man. Tayo. Yun nga lang, we need to balance it. Baka magyamang naman kasi tayo eh. Kailangan Yes. confession with humility. Kailangan natin, yun ang katotohanan, pero dapat manatili tayo mababa. Humble. Yes! Tanggapin mo siya, pero Lord, sa kapurihan mo lamang ha. Baka yumabang ako na hindi mo nakapurihan. Amen. Baka magsiga-siga sa mundo, ako may-ari ng mundo, sabi ng Diyos!
Penging bigas! Kasi hari ka eh. Penging ulam! Mali naman yun, mali ang application doon. Naging pero na tuloy, no? Diba? Penging ulam! Ako may araw ng mundo! Mali naman yung pagkaka-apply. Oh, nawala na yung humility. Verse 7, Masa. Mga tuka at kawan pati na ang mababangis. Lahat ng ibong lumilipad at mga isda sa karagatan at lahat ng nilikhang nasa karagatan. Tingin doon. Kaya pinamahala. Na tao. Tapos mamalitin mo sarili mo. Tapos natingin mo sa sarili mo. Wala kang kwenta. Hello? Ang tingin mo sa sarili mo. Wala, hindi ako nag-aaral eh. Ako daw sabi ng nanay ko, ako daw may B.O. Tingin mo yan. Hindi ba rin nag-BO, wag lang ka na. Parang lang yun. Hindi, ang bobo pwede pang tumalino lang konti. Ang tahat. Parehas lang yun. Parehas yun, i-justify ko pa. Pero ito ang puntos niyan. Yung ba ang tingin sa ng Diyos? No. Bakit ilang tingin mo sa sarili mo? Kasi ikaw ay na-input na, na-inject na ng kaaway sa sarili mo. In-inject ng kaaway na ikaw ay B.O., na ikaw ay walang kwenta. In-inject ni Satan sa isipan mo na hindi mo maabot ang pangarap mo. Nandiyan ka na lang, katulong ka na lang. So, tingin mo sa sarili mo ganon? Hindi yan tingin ng Diyos. Yes. Amen. Hindi ganyan ang tingin sa iyo ng Diyos. At yung huling talata, sabi, O Yahweh na aming Panginoon, sa buong mundo'y tunay kang dakila. nire-reflect na. Sabi diyan, do you see yourself as important person or not? Mo ba sarili mong mahalaga o hindi? Para sa akin, mahalaga. I'm bad. Are you sure? Yes! Walang perang padala. Kahit walang pera, masaya pa rin. Pag walang pera, wala kang halaga. Pag palang pera lang, wala kang kwenta. Yung iba yun. Hindi ka nakilala pag wala ng pera. Pero hindi yan. Tingin mo ba sa sarili mo, ganun ka? Ikaw ba hindi ka ba mahalaga? Gusto ko tingin dito. Sa totoo lang, nung una pa, ganun tingin natin sa sarili natin. Wala tayong magagawa. Pero nung pinakilala tayo, doon sa tunay na nakapagligtas na si Jesus, nung tayo nagbabasa ng Biblia, nung tayo natututo, Yes. hindi pala ganun ang tunay na plano sa iyo ng Diyos. Matagal tinago sa atin ng kaaway na ganun ka. Pero nung binuklot mo yung Biblia, hindi pala ganun ang gusto ng Diyos sa akin. Amen, amen. So, May plano pala siyang maganda. talaga, yes. Hindi masamang magplano. Hindi masamang mangarap. Nawa yung pangarap mo ay nakaakibat sa pangarap ng Diyos sa iyo. Amen. Huwag mong ihihiwalay yung pangarap mo sa pangarap sa iyo ng Diyos. Kasi pagkat hindi ka pwedeng humiwalay sa Diyos. Ang puno, kapag yung sanga ay wala na sa puno, ano mangyayari sa sanga? Namamatay. Ganoon po tayo. Pag inihiwalay mo yung iyong pangarap sa pangarap ng Diyos sa iyo, patay ka. Hindi mangyayari pangarap mo. Bakit? Nakahiwalay yung pangarap mo sa pangarap ng Diyos. Kailangan naka-inline yung pangarap mo sa pangarap ng Diyos at ang pangarap ng Diyos gusto kang pasaganahin. Amen. Yan ang gusto ng Diyos. Eh, Pastor, kung gusto ko na pasaganahin natin, bakit ako puro jutang? Review your, review. Huwag magtawa, review. Sapagkat ang sabi ng kaaway, wala kang magagawa. Sapagkat ang sabi ng kaaway, mahirap ka. Sapagkat sabi ng kaaway, ganito. Let us reverse. Yes. Hindi na ka ng Diyos. Darating yung oras. Kailangan natin hakbangan. Ulitin ko, may pangarap ka. Kailangan yung pangarap mo naka-inline
Yes. sa pangarap ng Diyos. Amen. Dapat magkaparehas kayo ng pangarap. Kapag ang pangarap mo ito, dito sa kanan, ang pangarap sa inyo sa kaliwa, magkahiwalay kayo. Dapat ang pangarap mo dito, ang pangarap ito gusto ng Diyos. Magkasabay kayong nangangarap. Magkatagumpay, hindi. Tagumpay. Kasama ko siya. Yun ang issue doon. yun ang tama yung sinasabi ni John. Kasi kasama mo siya. Pwede ka bang di magtagumpay? Kasama mo ang Diyos? Kasama mo yun. If God is for us, who can be against us? Amen. If God is for us, who can be against us? O sabi niya, no, when God created the first man, Adam, He created him as a perfect man and knows his value. Alam ni Adam ang kanyang kahalagahan sa harapan ng Diyos. Bakit? Siya ay nilikha ng Diyos. Siya ay kawagisan ng Diyos. Siya ang magre-represent sa Diyos sa lupa. Can you imagine siya ang magre-represent sa Diyos? Lord, ako'y nasa lupa. Ako'y nagre-represent sa Diyos. Kaya nga siya nagbigay ng pangalan sa lahat ng hayop. Si Adan. Hindi Diyos ang nagbigay, ha? Yes, si Adan. Hindi ang Diyos ang nagbigay ng pangalan sa mga hayop. Ang nagbigay sino? Adan. Si Adan, sabi niya sa malaking tenga. Ano tawag doon? Malaking tenga. Hippopotamus. No. Elefante. Kwago daw eh. Sabi ng tenga, hindi mata. Malaking tenga, kwago. Nagkamali si Adan. Nagkamali si Adan. Hindi ka malaking tenga, kwago. Palitan natin. Oo, siya ang nagbigay. Yung malaking tenga, Elefante. isa pang malaking tenga. Rabbit. Agila. Ano agila ka? Malaki. May tenga ba kanila? Meron! Hindi mo nakikita. Maliit. Malala. Nasama kayo dalawa. Malaking tenga, kwago. Mas malala. Ay. Gusto mo maghanggarin silang dalawa? Can you imagine, ha? Hindi Diyos ang nagbigay ng pangalan sa mga hayop tsaka sa mga halaman. Ang nagbigay ng pangalan sino? Si Adan. Kapagkat siya ang nagre-represent sa Diyos. Lord, binigyan siya ng kapangyarihan ng Diyos. Ikaw magbigay ng pangalan na ikaw bahala ka na dyan sa lupa. Sabi niya, anong sabi ng Biblia? Let us make man in our image. Let have them dominion. Dominion. Sila ay maghari. Sila ay mangibabaw. Kaya siya nagbigay ng mga pangalan sa lahat ng hayop. Bigyan ng authority. Yes. Bigyan siya ng power to give names. Pwede mo sabihin ng Diyos na, ako lang magbibigay, alalay ka lang. Hindi. Hindi, sabi niya, Adan, ikaw magbigay. Ano ibig sabihin nun? Oo, si Adan. Parang ganun, ano? Parang kanang kamay, no? Ganun ka. Nagkamay. Tanong lang eh, nawala yung value natin. When sin enters, Yeah. the value was lost. But when Christ came, gusto niyang ibalik yung value mo. Ang problema, maraming tao ay tanggapin niyo. Bakit? Mas siksik ang isipan niya sa maling pananaw. Yes, kasi hindi pa nabasa Yung kanyang isipan masyadong na-inject ng maling pananaw galing sa kaaway. Samantalang ang dahilan, ano sabi niya? The thief comes only to steal, to kill, to destroy, but I have come to give you life and have it more abundantly. John chapter 10 verse 10. Yan, thank you. Ako ay nagparoon sa lupa para bigyan ka ng masaganang buhay. Masaganang buhay. Again, don't misinterpret me. Ang masaganang buhay, hindi lamang pera. Yes, no. Pwede wala ka sakit. Yes. Pwede malusog ka. Yes. Pwede masaya ka. Yes. Maayos ang family. Maraming tao yung maraming pera. Hindi makatulog sa gabi. Yes. Baka nakakapit. Baka nakakapit. Tanungin ko kayo, nabibili ba ang hibeng sa tulog? No. Kahit ang kama mo ay water bed at ang iyong kwarto ay palibot ang aircon. Kapag wala kang, hindi ka makatulog, hindi nabibili ang himbing. Pwede pa mo sa butika, pabili po ng himbing. Kahit yung lamesa mo ay puno-puno sa tapos kahit wala kang gana. Ang sarap na nila. Pwede ka bang punta sa butika, pabili po ng gana. Pag
Hindi Nabibili ba natin, Roxanne? Sa sobrang yaman, hindi nasabay-sabay kumain. Kaya nga sinasabi ito, ito yung value ni Adam. Alam ni Adam ang kanyang position, alam niya kanyang value sa harapan ng Diyos. Pero sabi yan, He entrusted him all his creation. At binasa, pinagkatiwala sa kanya lahat na lahat ng ginawa ng Diyos. Pinagkatiwala, pinangunahan niya lahat. Okay, sabi yan, He entrusted him all his creation. Well, in fact, He gave names to all the species in the animal world and even to the different species of the plants. But when sin, His value. when he sinned, his value was diminished or becoming less or to the point of losing it. But thank God for sending His Son, Jesus. The second Adam. Ang tawag kay Adam ay first Adam. Ang tawag kay Jesus Christ ay second Adam. At yung second Adam, hindi na nag-fail. Yes. The second Adam did not fail. Bakit? Son of God na yun. Ang una niya dinala, nilikha niya eh. Nilikha niya eh. Pero yung second niya pinadala, hindi niya nilikha. Eternal. Yung Son of God, kapantay ng Ama, magkakasala. Oh, the second Adam, Jesus Christ, He restored our value. Human being. Depende sa'yo kung natagipin mo. When Christ died, ibinirik na sa atin yung kapangyarihan. Ibinirik sa iyo yung value mo. Nung namatay siya, ibinirik sa iyo ng Panginoon yung kahalagaan mo. Kaya, alisin mo na yung ganung mentality. Ako'y walang magagawa, bobo. Oh, gawin mo ito! Hindi ko kaya yan. Uutang na ako. Nadama naman Hindi yung nyo ba alam ako? Hindi nyo ba alam? Pwede ba maghigpit mo ng sinturon? Patabong ni Pwede bang maghigpit muna tayo ng sinturon? Yes. Hindi masamang mangutang. Yes. I'm not against credit. Yes. I'm not against. Pero kung doon ka lang mabubuhay lagi, No. mali na yan. You are not living on the very purpose why God created you. Yes. Pwede ka mangutang. Bayaran mo. Then, taste. Wag puro want ang gusto mo bilhin. Want. Ang binibili mo dapat need mo bago yung want. Kasi maraming tao gusto yun lang niya pero hindi kailangan. Nainggit sa kaibigan, oh siya meron iPhone 15. Ako rin bibili. Ay nagkaroon ng after 3 months meron ng iPhone 16. Ako rin bibili. Lahat na lang na meron siya, ginaya mo. Siya mayaman, ikaw hindi pala. Ano nangyari? Hindi na nakahinga. May paraan. Lord, help me. Then, ang pinakamagaling na gumagay, listen to God. Lord, magtitiis po ako. Maghihipin ako ng sintiron. Yes. Yan mga nasa likod natin, mahuhusay yung mga, they are entrepreneur. Wow. Yan si Ate Mil. Share your knowledge. Ganun kalaki na ang lupain niya. Hindi. Bakit? Alam niya kasi yung posisyon niya kay Kristo. Amen. Ganito lang. Sa Bible lang kasi. Pastor, mga matagabayaman sila, hindi sila mayayaman. Yes. Kagaya rin natin, sila rin ay mga mahirap. Pero dahil sila ay natuto, Natuto sa ano ba yung Bible. mahalaga at ano ba yung less important, mas binibigyan nila ng tuon yung mahalaga kaysa sa mga less important. Karamihan kasi ng marami kasi mga Pilipino, sorry po dami mga Pilipino, ay ang binibigyan ng importante yung less. Ang inuuna yung gusto. Para makita niyo. Para lang sabihin, meron ko niyan. Pero di mo ba alam na dinidevalue mo sarili mo. Devaluing yourself. Oh, sabi dyan, no? Kaya si Jesus pumunaog eh. Para itama yung ating perspective sa buhay. Hindi para baguhin yung religion mo. Pumunta siya dito para baguhin ang iba na ikaw ay may plano ang Diyos sa iyo at ang plano niya napakaganda. Amen? Amen. Ano ba yung value? Basa. According to the resurrection value. O ha, sabi yan, regard something that is
Hell, deserve. Deserve ka. O, ano pa? The importance, worth, or useful something. Ano pa? Consider something or someone to be important or beneficial. Have a high opinion. Ano pa meaning? Which is good, desirable, or worthwhile. Yun ang ibig sabihin ng value na inago sa inyong kaaway. Ikaw ay mahalaga. Mahalaga ka. Ito yung value at ito ang ibig sabihin ng value. Bigyan mo ng halaga ng pagpapalaga sa sarili mo. Huwag mong ibaba yung sarili mo. Yes. Iba yung humility. Ha? Yalaman, maging humble tayo. Pero yung ibaba mo sa sarili mo, wala kang kwenta. Hindi po humility yon. Ha? Hindi po humility. Sabihin mo sa sarili mo, ako naman ni Bobo. Hindi po humility yon. Ano yon? Sorry sa word ha. Stupidity. Yes. Tapos sabihin mo, wala akong kwenta. Nag-aral ka nga, wala naman akong kwenta. That is stupidity, hindi po yung humility. Okay? Ito ang value mo. 24 carats gold ka. 24 carats gold ka. 24. Ibig sabihin, ang taas ng value mo. Pero sino nagpapababa? Ikaw Si din. Satan. Ikaw din Kaya, yan at siya sa kayo naman si Satan. Ay, oo nga. Gulo. Sinang ayun namang kaaway. Samantala, ang tingin sa inyo Diyos, 24 karat gold. Ikaw ay diamante. Tingin mo sa sarili mo. Hindi po ako diamante. Puwit ng baso lang. Ganun ka ba nilikha ng Diyos? Ganun ba ka-chip ang Diyos? Nalilikha ng puwit ng baso na kagaya mo? Gaya natin? Hindi ganun siya. Hindi ganun ang Diyos. Precious. Yes, precious ka. You are precious. You are precious gem. Amen. Ito, sabi niya, no? Tingnan natin. Bakit ka mahalaga sa harapan ng Diyos? Pakipindot nga. Hindi na wala ito akin. Pakipindot lang yun. Yung araw sa baba. May araw dyan. Hindi. No. Yan, yung may araw dyan, may araw. Ayan. Uy, nakapalayo tayo. Number 1 muna. Okay na. Yan. Bakit ka mahalaga sa harapan? Because God value you because He cares for you. Ganun kahalaga tao. Ibalik mo sarili mo. Ibalik mo yung dignidad mo. Amen. Yes. Sapagkat nung namatay si Jesus sa Kristo Kalbaryo, ibinalik na niya. Kailangan mo lamang patotohanan yon. Yes. Brother, Yes. matagal nang Buhay. ibinalik ng Diyos sa iyo yung iyong dignidad. Ikaw lang hindi pumapansin. God already Okay. given Yes. the dignity ng matagal nang nasa tao na inago ng kaaway nung namatay si Jesus at nabuhay siya after 3 days, naibalik na yung dignity. Kinuha na niya yung kapangyarihan na yon at ibinalik sa tao. God value you because He cares for you. If there is somebody who cares for us, that is God. Minsan yung kaibigan mo, kapatid mo, hindi ka nang binavalue eh. Ang tingin sa iyo ng kaibigan mo, kahit ng iyong kapatid mismo, minsan magulang eh. Pa yung pinanganak ko, ay, yan ang pinakabuhan mo sa anak ko. Si Manong ko, mga awan marating. Ito na yung pinaka sabi niya, latak! Black sheep pa! Ako, tinabayin ako ng black sheep. Yung mga kapatid ko. Pero kasi ako bunso. Naloko daw ako, black sheep yan sa pamilya. Nagpahula sila eh. Oo! Ako daw yung black sheep. Pero nung ako'y tinawag ng Diyos, hindi pala. White sheep pala. God value me. White sheep pala yun. Pastor pala nag-awal. Ay, nakawan. Kaya, totoo yun. Ang tingin sa inyo ba ng tao? Dinidevalue ka? Walang kwenta yan. Huwag niyo pansinin yan. Hindi. Ang tingin sa inyo ng Diyos. Devalue ka. Pag-compare natin, ang tingin sa inyo ng mundo, walang kwenta. Ang tingin ng Diyos, you are precious. Sino pa niniwalaan mo? Si Lord. Nawala ng tao gano'n. Hindi nga eh. Mas pininiwalaan ng tao ang sinasabi ng mundo. Bakit? Majority raw sila, majority. Na sinasabi sa'yo, wala kang kwenta. Pero, ang sabi ng Diyos, sino ba lumikha sa mundo?
yung tagapagligtas, sabi sa'yo, you are precious. Ate Marlene, you are precious. Amen. Hindi niya kinihiya. Sabi niya, lagi siya papalo to, grade 2 lang po ako, tinapos ko, grade 2 lang siya. Kaya nasa abroad. Nasa abroad. Grade 2 lang yun ha. Amen. Kaya nasa abroad. Oh, Daig na na tayo eh. mag-Cantonese. Mas Sa magaling pa nga Chinese. sa Cantonese. Sanay sa Cantonese. Oo. So, ang tatay, ilang taon na dito, hindi pa tayo makapag-Cantonese. Oh, Anong grade? Grade 2. Tingin niya sa sarili niya, ito lang ako. Pero nung siya tinawag ng Diyos, God value her. Amen. Yung kanyang dignity, sino ang naglagay? Ang Diyos. Yes. Pero yung amo nakikiusap sa kanya. Cantonese yun ah. Cantonese ang usapan nila sa Yes. yes. bahay. Hindi English. Yes. Cantonese. Napakaraming accent. Pag mali yung accent mo, mali ang ibig sabihin. No? Merong 7 accent ang Cantonese. Iba yung pong, pong, pong. Iba yun. Iba yun. Yung pong, iba yun. Butong mga Nagmamadyong yun. maraming klase din ng madyong. Diba? 7 types of madyong din. Sabihin mo kay Ate Maren, di ba? Iba yung pong, pong. Iba ano? Mamay song. Iba na ibig sabihin. Ang pong ikapong pong na pangal. Tong. Yung sa Tong. Ayun, pong light siya. Ano yun? Tong light siya yung malamig na Ayun ngayon, tong light siya. Ano ibig sabihin nun? malamig. May ilan siya? Yun, may. Ay, yung malamig, paano? Malamig yun. Malamig yung Tong. tong. Ay, yung mainit, ano? I. Oh, yun sa. Uyit. I. Ako, tagal ko doon sa Hong Kong. Uyit. Akala ko lang eh. Uhit. Yati. Yan. Yati lang ako. Yati. Yasad. Hindi ko pa nga mabuo hanggang 10. Yung ano, yapa, yalin. Akala ko lang mga, Sapman! Sapsyuko? Sapman! Alam ko na yan, Sapko. 100 yapa. Pag 20 nun, hindi ko na alam eh. Pag 20, Yung sabi ko, 20 kasi. Sapman. Dalawang 10. Di ba? Ano po kasi nila dalawa. Ay, tatlo po. Sap. Isakman. Samantalang kayo, oh. Hindi Isapsay, mag-Chinese. isaplog, isapgat, isappat. God value you. Amen. Amen? Amen. Kasi pinapaano ko sa Bible. Huwag mong alisin ang value mo. Sapagkat hindi naman inaalis ng Diyos ang value mo. Ikaw lamang ang nag-aalis. At hindi mo inaalis, binababa mo yung value mo. Amen. Ikaw ay 24 carats, pag mong gamitin. Sanla. Ikaw ay diamante. Maridim na tayo. Ikaw ay diamante. Huwag mong gawin puwit ang paso sa sarili mo. Huwag mong ilinya ang sarili mong puwit ng paso. Hindi, diamante ka. Amen. Amen? Sabi dyan, no? What is man that you are mindful of him? The son of man that you care for him. If you love someone, you always think of him or her. And you care too. That's how important you are in God. So therefore, you must give value to yourself. Amen. Wala, ikaw ay may kwenta. Ikaw ay mahalaga. Mataas ang value mo. Pag tinimbang ka, kulang na yung timbangan, hindi dahil mabigat ka. Hindi. Yung Pag halaga mo. tinimbang, sobra-sobra yung value mo. Bakit? You are precious. Di ba ang sumusukat ng kara sa ginto? Ang ginto, ang panukat ay karat. Ay pag sa ano, sa diamante, ang karat din ba? Hindi. Ano yun? Paano siya sukat yung diamond? Diamond. Karat o by cut? Di ba kilakat siya? Kaya hindi ko alam pag yung mga aleher, alam nila yun eh. Ano yung pangsukat ng ginto, karat. Pag-gold. Oh, di ba pag diamond, Hindi ko alam. meron silang machine eh. Pag Oo. tinutok mo yung umiilaw, Oo. pag peke, di ilaw eh. Oo. Hindi, pag kulay pula siya, fake siya. Pag green siya, oo. Original. Oo. Meron silang pang Ang tingin sa'yo ng kaaway, red ka. Ang tingin sa'yo ng Diyos, green. Yes. Kasi may value ka. Amen. Pangalawa, God value you because He created you and crowned you. Kinreate ka na niya, tapos kinaroon ka pa niya.
Yes. Hindi ka pa mahalaga? May corona. Oh. In Genesis 1:26, God says, we are created in the image and the likeness of God. What is image and likeness? Yung nga sinasabi ko kanina, the word there is chedem and demuth. Ang ibig sabihin niyan, some explain this as physical. Likeness. Hindi kasi physical. Bakit? Kung physical yan, maputi ang Diyos, betin. O kayo manggit. Kaya mang Tapos sabihin ng Amerikano, God is white. Na siyempre, kanila yun, white sila eh. Tapos sabihin ng mga negro, God is black. Tapos sabihin ng mga Asian, God is fair color. Moreno naman Diyos. Kung ang likeness and image ay tungkol sa physical picture, mali tayo. Hindi pag ang lumawala pa sa'yo, white ang Diyos, hindi naka-Amerikano pala ang Diyos. Ito meron na siyang bias. Pag ang Diyos naman ay negro, ay, kawawa naman yung mga mapuputi. Wala silang Diyos. Diyos lang. Ito lang labas nga eh. Kasi kapag ang ating basihan sa likeness and image ay physical picture, may problema tayo. Bakit? Paano mo ba ang Diyos? Pango? Oo, Walang Nakita mo na? Yes. Ang Diyos? Hindi Kaya hindi ba? Kaya Hindi yun gawain ng tao. Hindi kasi yung basihan. Hindi natin nakita. Yung word na image and likeness ay hindi ibig sabihin ay physical picture. Hindi na ibig sabihin. Ang ibig sabihin lang nung image and likeness, sabi niya, some explain this as physical likeness, others say that these are the concerning spiritual aspects, and many others. But the simplest meaning of image and likeness is that man will be God's representation. Ikaw ang kakatawan sa Diyos. Kawangis. Kaya nga, ikaw kumakatawan. Pag sinasabi kasing kawangis, pag sinabing physical ang pinag-usapan, Image. yung imahen o yung physical, na ito, mata mo sa ilong, ano daw ko, brown complexion. Ganun ba ang Diyos? Black o brown o white o yellow Chinese? Hindi yun yun. Kasi nga, hindi natin pwedeng ilagay ang Diyos sa ganung aspeto. Pag nilagay mo ang Diyos sa ganung aspeto, eh paano iba? Ay, iba na lang. Hindi, depende ang Diyos pala, unyano. Pag ang kaharap niya Amerikano, white ako. Pag kaharap niya mga African, black ako. Pag kaharap niya mga Asian, ay di brown siya. Pag kaharap niya mga Chinese, yellow. Ay di, ano siya? Chameleon. Nag-iiba ng kulay. Ganun ba ang Diyos? Hindi. Kaya yung ibig sabihin ng likeness dyan at saka image ay hindi yung wangis physical, kundi ikaw ang kumakatawan sa Diyos sa lupa. Binigyan ka ng Diyos ng kapangyarihan na ikaw ang kumatawan sa Kanya. Kaya ayusin mo ang pagiging representative mo. Bakit? Yung kinikilos mo sa lupa, sasabihin ng tao, ganyan ba ang Diyos sa labahe? Nagbigay ba ang Diyos? Nagbigay pa siya ng kinakatawan. Sa labahe naman. Kaya mag-ingat tayo. Yes, Kapatid, yes, mag-ingat tayo. Sapagkat ikaw ang kumakatawan sa Diyos, ingatan mo yung imahe na yun na dala-dala mo. Amen. Magnanakaw ba ang Diyos? Bakit? Ayun, sabi born again, nagdako naman. Oh, born again yun. Oh, ba't ang doon ang suot niya? Napakalaswa. Oh, yung ganun ba ating nire-represent? Kaya ayusin natin yung ating pagiging pangatawan. Ayusin natin paano natin ipe-present ang Diyos sa mundo ito. Ang Diyos mapagmahal. Tama? Amen. Dapat ganun na makita sa atin. Yes. Ang Diyos maawain. Yes. Ang Diyos hindi nang aapi. Amen. Ang Diyos hindi nang mamata. Amen. O yun, tama, di Mas ba? lalong hindi talaga. Yes. No. Pero marami na sumisira sa pangalan ng Diyos. Yes. Bakit? Kung paano yung kanilang ugali. Yes. Yung galing. Mga kapatid, ating itama natin ang ating pagiging kintawan ni Kristo sa mundo. Kasi kapag bali ang kinikilos mo, ito ay wrong reflect. Ganun pala ang Diyos. Hindi na rin. Parang ito lang yan eh. Kapag tinuro ka ng magulang mo magnakaw. Sabi sa'yo, yan si ano, anak ni Mang Karating na magnanakaw. Di ba? Ganun agad yun. Ganun agad yun. Yan yung may, si Aling, anak ni Aling Carmen, yung ano? Lasinggera. Hindi. Hindi pa yung kire. Hindi niya pa yung anak niya. Meron ka tukso agad, pero kapag tama yung ginagawa mo, anak ni Mang Carlos yan, mabuti yan.
ating nire-represent, hindi yung pangalan natin, pangalan ng Diyos. Amen. We are representing the name of Jesus Christ. Tapos ang gagawin mo, mali. Ano sasabihin ng mga kapaligid na tao? Ganyan pala si Jesus. Number 1 sa Madamo. Ganyan pala si Jesus. Tunog ba si Jesus? Sa sinasabi sa Biblia? Yan, nandito sa So, ikaw ay napakalaga kasi ikaw ay nilikha niya at ikaw ay kinaranahan niya ng kaluwalhatian niya. Ganun po kasimple ang ibig sabihin niya. Pangatlo, God value you because He entrusted you. His pinagkatiwala sa iyo lahat ng kanyang mga nilikha. Tapos, huwag mong gamitin sa kasamaan yung mga pinagkatiwala sa iyo. Amen. Pag ikay pinagkatiwala ng Diyos ng 5, may ihatabi 5 yon. Palagay mo yung 5 yon. Ikaw rin ang makikilabang hindi naman ng Diyos. Pag pinagkatiwala ka ng Diyos ng 20, pahalagaan mo yung 20 yon. Pag pinahalagaan ka ng Diyos ng magandang boses, pahalagaan mo yun. Huwag mong gamitin sa iba. Gamitin mo yung magandang boses mo sa kaluwalhatian niya. Kapag ikay pinagkatiwala ng Diyos ng talino, gamitin mo yung talino mo sa kapurihan ng Diyos. Pag pinagkatiwala ka ng Diyos ng magaling kang magguhit, ibigay mo yun sa Diyos. Pag ikay pinagkatiwala ng Diyos, magaling ka umarte, huwag kang maarte. Galingan mo yung pag-arte. Hindi maarte. Kasi yun ay art, pero yun ay gamitin mo sa kapurihan ng Diyos. Kasi ibinigay sa yan eh. Pinagkatiwalaan ka ng Diyos. Ng lahat na kanyang nilikha. Binigyan ka ng magandang pamilya. Ingatan mo yun. Binigyan ka ng magandang reputasyon. Ingatan mo yun. Bakit? Pag nasira yan, sino nasisira? Pangalan ng Diyos. Tapos sabi ng tao, ganyan pa lamang ang buhay. Yan. Sila nag-aaway. Oh, yan. Sila nagkabatan. Sila nagkikismisan. Kaya ba ang Diyos? Yung ba nire-represent mo? Hindi. Baguhin natin yung value niyo. Amen. Okay? Ito, of all God's creation, only man was given the authority to rule over the works of His hand. Pinagkatiwala ba sa anghel? Hindi naman na. O, Gabriel, ikaw manguna sa lupa. Hindi. Michael, ikaw manguna sa lupa. Siya nga ba? Yung dalawang binanggit sa Biblia ang anghel? Hindi. Wala naman. Kanino? Adan. Kaya ano. Adan. Sa tao. Oh. We must take it as a privilege to serve Him by taking care of what God created, not in a boastful manner. O, kung ba mayabang? Ako'y pinagkataon ng Diyos. Amin ka! Kamayabang. Kaya ano pa? But in humility, acknowledging God, who is the supreme creator, entrusted you His master. Pinagkatiwala yung masterpiece, yung kanyang obra maestra. Pinagkatiwala sa iyo. Ingatan mo. Pag pinagkatiwala ka ng amo mo, sasabihin sa iyo, Dang, keep this, it is very important. Ano, ihahagis mo? Hindi. Pangangalagaan mo yun. Bakit? Precious yun eh. Pero ito, matindi. Ang nagtiwala sa iyo ay Diyos. Anak, Roxanne, ingatan mo. Ingatan mo hindi. We must. Masterpiece ang ginawa niya. Tapos babaliwala mo yung pinagkatiwala sa iyo. Pag binaliwala mo yung pinagkatiwala sa iyo, binabaliwala mo rin yung nagtitiwala sa iyo. Tama? Pag hindi mo pinahalagaan yung pinagkatiwala sa iyo, hindi mo rin pinahalagaan yung nagtitiwala sa iyo. Ganun kasimple lang yun. And the last, number 4, God value you because you are His reflection. Ikaw yung reflection ng Diyos. Reflection ka. Amen. Kaya ang prayer natin eh, Lord, yung kamay mo, ako maging extension ng kamay mo sa lupa. Ako ang maging extension ng iyong pagmamahal sa lupa. Ikaw ang maging extend. Lord, kami ang gawin mo extension mo sa lupa para magmahal ng tao. Hindi nga ganun nangyayari. Ibang ginagawa natin eh. Ang ating pinapromote galit. Yung ba pinapromote sa atin ng Diyos? Ano sabi niya? Go therefore, make disciples, love others, Yes. love your enemy and pray for them. Oh, ito yun. Understand others, forgive, and you will be forgiven. Napakalino ng Biblia. Ang nagpapatawad sa mga tao nagkasala sa kanila, patatawaran ng Diyos. So, bakit ang hindi nagpapatawad?
Matthew chapter 5 and 6. Mamabasa mo yun. Ang nagpapatawad ay patatawarin din. So, Yes. ang hindi nagpapatawad, Hindi Ay, hindi patawarin patawarin. din. napakalino nun. Hindi Yes. namang mahirap unawain yun. Yes. Pero mas pinipili ng tao ang hindi magpatawad. Mm. So, ganun ba ang reflection ng Diyos? Reflection ba yun ng Diyos? Hindi. We are God's reflection. You are God's representative. Every time you value yourself, you are reflecting God. Pag pinahapahalaga mo sarili mo, binabali mo, bakit? Lord, salamat, ako nilikawan ng ito. You are valuing God. Kapag di-value mo sarili mo, you disgrace God. Kapag ang tingin mo sa sarili mo, lang kwenta. You disgrace God. Can you imagine? Kapag ang tingin mo sa sarili mo, wala kang kwenta. Ang tingin, disgrace mo. Sorry sa term. Binabastos mo ang Diyos. Yes. Masakit yun, ha? Binabastos mo ang pangalan ng Diyos kapag mali ang pag-represent mo sa Kanya. Kapag hindi mo kinikilalang ikaw ay nilikha ng Diyos na napakalaga, Lord, wala akong kwenta. Hindi ganyan sinasabi ko sa iyo. You disgrace God. We are not called to disgrace our Creator. God trusts you. Why you don't trust yourself? Mahal lang, di mo pinagkaratuhan sa sarili mo. Bakit wala ba? What is the very reason why man will not accept that he is valued by God? Lack of knowledge minsan, Pastor. That's true. Yes, kasi pag Kulang di ka mo sa alam. kalaman. At isa pa, gawa ng kaaway. Yes. And the sin, yung sin, pinipigil niya maunawa mo yun. Binablind tayo. Yes. The devil is blinding us. Binubulag tayo ng kaaway sa katotohanan. Na ikaw'y mahalaga. Ikaw'y mahalaga ka sa laban ng Diyos. Ikaw ay binabali ng Diyos. Ibali mo sarili mo. Kung yung Diyos ka, binabalyo ka eh. Tapos ikaw, ayaw ibali sarili mo. Let's change our mind. Start today, Lord, pahalagahan ko na po yung mga bagay na pinapahalagan mo. Kung pinapahalagan mo ako, pahalagahan ko rin yung sarili ko. Alam niyo na hospital ako? Last 2022. The first word that God gave me, ako'y nakahiga, sabi ng Lord sa akin, value your health. Pahalagaan mo yung kalusugan mo. Dati kasi wala akong bigil sa pagpupuyat eh. Bakit? Nung ako'y nag-o-online palagi, nung tayo nagkaroon ng pandemic, inaabot ako ng alauna, alas 2 pagtuturo. Nasusupan ako, nakahiga ako. Lord, anong dahilan? I asked God. Sabi ng Lord sa akin, value your life. Pahalaga rin buhay mo. And when I learned that, dapat alas 6 tulog na ako. 10 p.m. tulog na ako. Kung magising mo ako ng 4 a.m., okay na yun. Kaya na yan. Value mo sarili mo. Kapag, tingin sa akin, kapag ang sarili mo hindi mo pinahalagahan, value mo ang mahalaga sa Diyos. Inaalisin mo ng dignidad kung ano yung pinapalagay ng Diyos. Huwag mong sisirain ang katawan mo. Huwag mong sisirain yung buwan mo. The moment you do that, you disrespect God. Kaya nga, sorry, sa mga manginginom, huwag yung sirain katawan. Sa mga manliliyo, huwag yung sirain katawan. Kasi ikaw ay nilikha ng Diyos. Hindi dinesign ng Diyos na yung katawan mo ay punuin ng usok. Yes. Hindi dinesign yung katawan na punuin ng alcohol, ng mga nakakamatay na nicotine. Hindi yun ang dinesign sa'yo ng Diyos. Baguhin natin yung ating pananaw sa buhay. I-value mo yung sarili mo. Pag pinapahalaga mo yung sarili mo, sa tamang pagpapahalaga, ino-honor mo ang lumikha sa'yo. Amen? Amen. Palapakan ng Diyos sa buhay. Sige. Conclusion tayo. The image and the likeness of God